Cancer, ito na yung reading mo para sa March 5 to 15 or kung kailan man makarating sa'yo itong reading na to. Itong reading na to ay timeless kahit kailan makarating sa'yo. Lahat ng genders ay welcome. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers, Cancer. Check natin yung mga energies. So, kamusta ka dyan, Cancer? Chika mo na lang dyan sa comment section. Taga saan po kayo? Bago ba kayo dito sa akin? Or matagal na? No? Yan. Pwede nyo ring i-share itong reading natin. Malaking tulong na rin yun. So, sa recent past mo, Cancer, you have the Tower. Oh. Something na pinilit iwasan or takasan. Oo. Actually, pwedeng nagkaroon ng ano dito, ng realization. Pero kung ito ay something na hindi mo matanggap, yun nga yung sinasabi ko. Pwedeng pilit tinatakasan or iniwasan in the recent past. Okay. Excuse me lang sa aso kong papansin. So, sa present mo is Temperance. Oh! Okay. Feeling ko nga talagang meron something kanting, alam mo yun, something na pinipilit mong takasan, pero hanggang ngayon, sa present mo, nagre-reflect pa rin yan na hanggang ngayon, hindi ka pa rin totally healed. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin okay. Despite na tinakasan mo yan, naging in denial ka of the truth of that situation, is hindi mo pa rin siya natakasan, literally. Kasi dito sa present mo, nagre-reflect pa rin yung Temperance reverse, na hindi ka pa talaga okay, na hindi ka pa talaga hindi mo pa to na-accept, or maaaring hindi ka pa naka-move on. No? Okay. So, mukhang hindi pa rin okay dito sa present. Kung may mga bagay man dun sa past mo na iniwasan mo, naging in denial ka, tinakasan mo, well, hindi pa rin yun naayos. Hindi pa rin siya na-fix dito sa present mo. Bakit? Kasi pinilit mo nga lang takasan, iwasan yung truth na yun eh. Supposed to be ang Tower, hindi dapat natin ina-avoid dyan. It's for our highest good. Kaya huwag kayong matakot sa Tower moment. Ay, kasi pag nakita mo yung Tower, titibagin niya yung something sa buhay mo, mag-i-end. May mga malalaman kang hindi masarap sa pakiramdam. May mga marireveal na masasakit. Alam mo yun? Pero, yung Tower na yan kasi, supposed to be talagang dapat hindi natin yan maiwasan. Kagaya nga ng sinasabi ko always with the Tower reversed, mailagan mo man siya, hindi ka pa rin nakakasiguro sa future kasi darating at na-postpone mo lang. Yun yung description ko rito. Well, sinwerte ka, natakasan ko si Tower. Yuhu! Kala mo okay ka na. No. Darating din siya some other time. Kasi, naniniwala ako na itong Tower na to, bakit pinapadala ng divine sa atin to? Kasi nga, kailangan ng tibagin yan, dear. Kung ano man yan. Ito man ay outdated na thinking mo, paniniwala mo, feelings mo, relationship, person, basta anything na hindi na aligned para sa iyong kabutihan ay titibagin ni Tower. At this case, sa iyong past, mukhang meron kang iniwasang Tower, pero tignan mo, hindi ka pa rin nakaligtas. Dito sa present mo, it still haunts you. Hindi pa rin fixed yun eh. Yung problem na yun eh. Ano man yun eh. Okay? It could be feelings na in-avoid mo, truth na inconvenient na in-avoid mo. Alam mo yun? Wala. Parang ang ginawa mo, dear, dinelay mo lang. Instead na nagkaroon na ng renovation, natibag na yan, at nakapagsimula ka na sana ng mas maaga doon sa bagay na nararapat sa'yo, dinelay mo lang. Yan yung nangyayari pag pinipilit nating i-avoid yung Tower moment. Okay? So, in the near future, you have 7 of Pentacles. Waiting ka pa rin? Nakikita ko rito, dear.
maghihintay ka pa rin. Ganon kakakulit or katigas ang ulo. Siguro umaasa ka pa rin, naghihintay ka pa rin na maaayos yan. Ano ba yan? Ex mo? Past nyo? Kagaya nga ng sinasabi ng favorite reader ko, is the juice worth the squeeze? Kumbaga, sa sandamakmak na piga mo at ito lang yung amount na nakuha mong juice, worth it ba, Cancer? O ikaw sumagot niyan sa sarili mo, ha? Ikaw ang nakakaalam niyan. So, ang nakikita ko dito sa near future mo ay mananatili kang umaasa or naghihintay na magkakaroon pa ba ng resulta or improvement. So, ang nakikita ko ay hopeful ka pa rin na meron kang mapapala dyan. Hindi ko alam kung tungkol saan yan. Ha, yan yung nakikita ko sa near future mo eh. Talagang tututukan mo yan, maghihintay ka pa rin, hoping, optimistic ka pa rin dyan. Okay? Ano yung best approach dapat dito sa situation mo? Ano yung pinakamagandang dapat gawin or nararapat sigurong gawin? Base sa situation, may Page of Cups. So, sa bagay, wala namang masama siguro kung magiging positive ka, optimistic ka, 'di ba? Depende yan sa pananaw ng tumitingin eh. So, okay, parang sinasabi nung best approach mo is stay open with the Page of Cups. Wala namang masama kung inspired ka pa rin. Basta, make sure lang na hindi ka mag-wait forever. Kasi nafe-feel ko sa'yo eh. Depende naman kasi kung ano hinihintay mo dito, dear. Diyos ko, kung lifetime ka naman maghihintay, bagay, kung nasa sayo naman yan, okay. So, nakikita ko rito is pagiging, inspired pa rin. Okay? Oo. Feeling ko kasi, Page of Cups, maging open ka rin. Hindi lang dito sa bagay na hinihintay mo or tao, situation na yan. Sa tingin ko, parang ang best approach na sinasabi niya, okay, while waiting doon sa person na yon, bagay na yon or situation na yun, na pagkatagal-tagal mo nang hinihintay kung kailan ka makakaangat doon sa ladder na yun, maging open ka rin sa new possibilities, Cancer. Yun yung best approach na sinasabi nung Page of Cups sa'yo. Huwag ka lang nakatingin doon sa bagay na yun, na in the past na nga yun eh. Okay? Dami mo na nga inaksayang time dyan kung tutusin. Pero while waiting nga, kung talagang ganun pa rin yung gusto mo mangyari, aasa ka pa rin, mag-i-invest ka pa rin doon, maghihintay ka pa rin doon, maging open ka sa all directions na pwedeng may darating sa yung ibang opportunity din. Stay open. Okay? Who knows? Lightning could strike. O diba yun yung sa tao? Sa mga favorite movies ko yan, kung gusto nyong malaman, Meet Joe Black, panoorin ninyo. Ano pa? Meet Joe Black. Isa yan sa magandang movie na masasuggest ko kung hindi nyo pa napanood. Now, ano nang next? Anong magiging challenge mo? Seven of Cups. Ang magiging challenge mo is wala kang clear na direction path. Madali kang ma-distract with the Seven of Cups. Madali kang ma-distract. Madali kang ma-attract sa iba't ibang bagay, which is hindi lahat ng nakikita mo dito sa harapan mo or opportunities na darating sa'yo in career, in love, ay nararapat or ikakabuti mo. Meron dyan ang laman ng cup-ahas. Di ba? Hindi lahat ito, yung iba dito, pampagulo lang talaga. So, feeling ko lang, itong card na to is reminding you para hindi maging magulo yung path mo is iramdaman mo mabuti, gamitin mo yung intuition mo. So, yun yung nafe-feel ko na dapat sundin mo. Bagay, wala namang sinabi dyan na tama eh. Pwede mong sundin ang isip mo.
Sundin ang puso mo. Kasi ganito yon, sasabihin ng iba, ay hindi, maganda, sundin mo yung isip mo, yung utak mo, kaysa sa puso mo. Kasi madalas nagiging syunga tayo pag sinusunod natin yung puso natin. Sinunod mo nga yung isip mo, hindi ka naman naging masaya. So, ganito na lang. So, since itong Seven of Cups na to ay card ng choice, sundin mo na lang kung ano yung mas gusto mong sundin. Yung puso mo ba, yung isip mo. Kung saan ka magiging masaya, Char. Okay, yun na lang siguro. Kasi useless naman kahit naman sabihan kita na i-let go mo na yan, huwag ka na maghintay dyan, mag-focus ka sa ibang darating sa'yo. Kung ayaw mo namang gawin yun. Which is yun yung nakikita ko. Na mag-i-stick ka pa rin dun sa paghihintay mo, di ba? Hoping, waiting. So, nakikita ko lang yung mga distractions dito. Yun yung challenge sa'yo. So, huwag kang dapat clear lang yung ano mo sa goal mo Huwag mong i-entertain yung mga magpapagulo, lalo. Alam mo yun, kumbaga ang tawag doon yung mga kumag ba or mga buraot doon sa sitwasyon mo. Yung mga nakikiburaot lang, yun. Ibig ko sabihin, yung mga pampagulo lang. So, dapat gamitin mo yung intuition mo. Outcome. Wow, Emperor. O, di ba? Outcome mo is successful, dear, kung ako tatanungin. Magiging successful ka pa rin So, baka nga nasa tamang path ka, sa tingin ko. Magkaroon man ng mga distractions dito, sa tingin ko mukhang tama yung magiging desisyon mo or pagpili mo. Kaya nga lumilitaw yung Emperor sa dulo mo, which is yun yung ending. Ano yung pupuntahan nito? Maganda yung outcome. Successful yung outcome with the Emperor. Okay? At ang ibig sabihin ng Emperor, ikaw na yung in control. Oo. Mas ano ka na Alam mo na kung paano mo patatakbuhin tong situation na to. Alam mo na kung paano ito i-manage, kung buhay mo yan. Ibig sabihin, ito na yung clear path direction and you are in control. Not the other way around. Kasi siguro before, hinahayaan mo na makontrol ka ng tao or makontrol ka ng situation. Pero nakikita kong magiging outcome mo is ikaw na ngayon yung magiging boss, CEO ng buhay mo. Kung dati iba ang nagpapatakbo nun, dati mas nasusunod yung ibang tao, nakikita ko na ikaw na ngayon yung boss ng buhay mo. Mas wise ka na, mas responsable ka na, mas clear na yung mind mo sa kung ano yung path na tatahakin mo. Kaya nga you are in control, okay? And Cancer, bago ko makalimutan, kung bago ka, don't forget to subscribe sa YouTube channel ko. Pa-follow na rin sa aking Facebook page, Purple Teen, Meta Verified, may blue check sa dulo. Yun lang yung aking official Purple Teen FB page. Kapag wala pong check sa dulo, hindi po ako yun. Kapag meron nag-chat sa inyo, unang nag-chat, nag-message, nag-add friend request, hindi po ako yun. Kaya wag po kayo mag-entertain ng mga ganon. Kapag walang blue check na Purple Teen, hindi ako. Paki-report. At kung gusto nyo maka-avail ng product services ko, special perks, mag-subscribe po kayo sa aking FB page. No? Ibig sabihin, mag-avail kayo ng monthly subscription. Kung gusto niyo mag-inquire, kayo mismo mag-PM. Never akong mag-chat sa inyo. Never akong sasagot sa comments. Kaya nga sinasabi ko kayo mag-chat. Kasi yung iba, nakikipag-usap sa comment, fake pala yung kausap. Okay? Thank you dun sa mga nag-avail ng subscription sa FB page ko at yung mga hindi umaalis sa membership sa aking YouTube channel. Pati na rin yung mga generous nating star senders. Okay. Pati na rin yung mga laging nagla-like, nag-share ng mga readings natin, nagko-comment dyan. Wow, may status upgrade ka. Ayun nga yung pagiging emperor.
O, 'di ba, success, sabi ko na, may mga bagong achievements, yung iba dito meron kayong bagong bibilhin or maipupundar. Yung iba dito nagle-level up yung career ninyo, yung kabuhayan niyo, mas mataas na yung ano ninyo, yung price tag niyo or salary ninyo. Ayan, to the next level ka na eh. So, yun, nag-i-improve yan. Umaangat ng umaangat yung ano mo, yung status mo, Cancer. Ano pa? May mag-ingat ka sa mga energy vampires. Ito yung mga taong nakaka-drain sila. Oo, kahit hindi mo to jowa, pwedeng jowa mo, mga taong nakakahalubilo mo. Ito yung mga taong toxic na inuubos yung enerhiya mo. Okay? So, piliin mo yung mga tao na pagbibigyan mo ng energy mo kasi yung iba diyan sasairin ka lang, 'di ba? Etong no filter is pagiging honest. Oo. Wag kang wag mong i-sugarcoat yung words mo. Kung meron ka mang mga gustong sabihin, wag kang mag-hesitate na sabihin 'yan. Wag mo nang pagandahin, pabulaklakin. Ito yung speaking your truth. Pagiging vocal, pagiging direct, pagiging honest mo sa kung ano man yung mga gusto mong sabihin. Kung makikipag-communicate ka man. Okay? Basta, sabihin mo how you really feel. Okay? Spilled tea. Meron daw mga secrets na ma-expose. Ouch. Sana hindi mo to sekreto. Pwedeng may mga chismis na kakalat, secrets, no? Basta merong magpagkakaroon ng leakage ng information dito Cancer. Kaya mamaya mo sa'yo pala ito, okay? Baka mamaya ikaw yung ma-expose dyan, ikaw yung ma-reveal, ikaw yung mapag-chichismisan, no? Me versus me. Okay, parang ang sinasabi dito, Cancer, ang matinding enemy mo ay yung sarili mo lang din. Base dito sa baraha mo. Ito yung pagkikriticize mo sa sarili mo. Masyado mong kinikriticize yung sarili mo. Kaya ikaw din yung kalaban ng sarili mo. Ikaw din kasi yung pigil ng mo Ikaw yung nega rin sa sarili mo kumbaga. Okay? So, parang ang sinasabi dito, become better and wag mo rin ikumpara yung sarili mo sa iba. Pero, wag ka rin masyadong maging overly critical about yourself to the point na nagkakaroon ka na ng negative thinking sa sarili mo, self-talk. Kasi, ikaw lang din yung magiging kalaban mo rin yung sarili mo. Kung ganun ka. Okay? Friend zone, yung iba dito. Baka may person dito, either ikaw yung friend zone niya o siya yung friend zone mo. Kasi pwedeng the other way around. Basta hindi kayo same ng feelings. Yung isa dito, kaibigan lang ang tingin. Like a sibling, parang kapatid or kaibigan. Baka yung isa, akala niya something special, ikaw man yun o yung other person, pero hindi pala. Kaibigan lang pala or parang kapatid lang pala yung feelings. Ouch. Healing heart. Snake. Phoenix. Ala na talaga ito, Cancer. Nakikita ko, breakup na talaga pupuntahan nito. This is something na puputulin na This is something na mag-e-end na. Breakup, separation, ending. Tapusin na yung pattern na yan. Lalo na kung itong pattern na to paulit-ulit na nangyayari sa love life mo. Pwedeng iba makaranas kayo ng silent treatment, tapos bigla ka na lang inabandona. Bakit?
Kasi merong kahati, may ahas. Pero kasi kung talagang ang person mo, love ka niyan, hindi yan magpapaahas kahit may mang-snatch sa kanya, hindi siya magpapasnatch, hindi siya magpapatukso, hindi siya sasama sa iba. So, kapag yung situation mo, opposite, ay nangyari, iniwan ka, edi maliwanag yung sagot Cancer, hindi ka talaga niya mahal. Kahit pa sabihin mong may naguhubad sa harapan niya, may snake na gustong umagaw, hindi dapat siya magpapaagaw. Kaya nga nakikita ko dito, magkakaroon ng silent treatment, abandonment, and eventually breakup, separation, cut off. At anong mangyayari sa iyo? Kailangan mo na lang mag-heal doon sa heartbreak na yon. Isipin mo na lang yun as blessing in disguise kung bakit kanya ika-cut off or hihiwalayan. At least nalaman mo yung katotohanan na pumapatol siya sa tukso or alam mo yun, marupok talaga siya, hindi siya para sa'yo. Kasi kung ano man itong mangyayari, i-silent treatment ka, i-cut off, mag-break kayo, yun na yung freedom mo Para makatakas ka na dito sa energy vampire or toxic na person na ito. Which is hindi mo naman talaga deserve. Di ba? Mag-focus ka na lang sa iyong growth, sa iyong healing. At i-transform mo yung sarili mo, bumangon ka. Para ma-attract mo yung tamang person. I-build mo yung sarili mo, i-heal mo, ibalik mo yung self-love, self-respect, self-confidence mo. Mag-glow up ka, i-transform mo yung sarili mo. Yun yung mga sinasabi ng cards mo. Godspeed, babush.